Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lives Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pagpapakasakit at pagsunod ng Panginoon Jesucristo sa Panginoon Diyos. Yan. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Pedro, 1 Pedro Kabanata 2, talatang 21. Ito po ang mensahe. Ang pagtitiis ng hirap at bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Uli po natin kay Apostol San Marcos, Kabanata 14, talatang 36. Ito po ang mensahe. Ama ko, wika niya, mapangyari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Gayon may huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Patuloy po natin sa Apostol San Lucas Kabanata 17, talatang 25. Ito po ang mensahe. Ngunit kailangan muna magbate siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Patuloy po natin kay Apostol San Juan Kabanata 10, talatang 17, talatang 18. Ito po ang mensahe. Ako ang mabuting pastol, inialay ng mabuting pastol ng kanyang buhay para sa mga tupa. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin. Kusa akong ibinibigay ito. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol Pilipos, Kabanata 2, talatang 8. Ito po ang mensahe. Nang maging tao siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Sa kanyang kamatayan sa krus. Oo, sa kanyang kamatayan sa krus. Ito po ang mensahe sa salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at din po si banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ito yung mga mensahe ito na po sa tema na ang pagpapakasakit at pagsunod ng Panginoon sa Kristo sa ating Panginoon Diyos. Yan. Nais po ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos ang ginawang pagsunod, pagpapasakit ng ating banal na Panginoon sa Kristo mula sa kanyang inihayag at ginawa sa Mabuting Balita. Na ang banal na Panginoon sa Kristo, ginawa niyang halimbawa ang pagsunod na ginawa ng Panginoon sa Kristo na siya ay inilaga niya para tayo ay pamahalaanan. At pakumbaba siya sa pamamahala niya sa atin, nagtiis siya at binuwis niya yung buhay, nagpakasakit siya, binuwis niya yung buhay para sa pag-aakay sa atin sa kaligtasang spiritual at pagpapatawad ng ating Panginoon. Sa tayo ay iligtas mula sa kamay at kapangyarihan ng Diablo. So tayo ay nasa kapangyarihan ng ngayon ng Panginoon Diyos at tanggapin natin ito. Ngayon, kung hindi natin tatanggapin ito ay yan ang yan. So kaya ang Panginoon sa Kristo nung siya ay isugo dito sa mundo, nung ginaganap niya itong mga bagay na ito para tayo ay gabayan nga dito sa Mabuting Balita, yung tayo ay bagay kung paano tayo mamumuhay ng mabuti, kung paano tayo kahit yung minumol para sa pananampalataya natin, kung paano tayo pinamamalaanan sa pamamagitan ng itong pamamaraan, ay siya ay siya ay nagsabi din sa Panginoon Diyos, nagdasal din siya, na alisin sa kanya yung task na yon sa kanya ng Panginoon Diyos. Pero sinabi rin niya na hindi yung kalooban, dahil siyempre ayaw niya,
siyempre masasaktan siya ron at sa pagdaraanan niya. So pinakita niya lang yung feeling ng isang tao ron. Ngayon ay pinamayani niya kung ano yung kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos na dapat niyang batahin yung kalooban ng Panginoon Diyos. Siyempre tayong lahat, kung bagaman sa partikular na pamumuhay, siyempre ayaw natin masasaktan, mahihirapan, o susuungin ang isang mahirap na bagay. But kung kailangan natin suungin yun, sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos, susuungin natin. Maging yung ma-stick pa yung buhay natin, o kagaya ng Panginoon sa Kristo, na ano man yung task natin sa buhay na ito, ay kakayanin natin ito with faith in God through Christ. So kung yan yung bukasyon mo, so kayanin mo yan sa pananampalataya natin sa Panginoon kung yan ay binibigay sa iyo ng Panginoon Diyos. So ano ba ang gabay ng mabuting balita yun? Tayo ay sumunod sa kalooban ng Panginoon Diyos at kayanin natin ito, ang kalooban ng Panginoon. Ano man yung ating kinaharap sa buhay, lalo na yung simpleng trabaho. So magaan nating magagawa yan, makapagsasakripisyo tayo, makapagtrabaho, makapamuhay. Ano man yung level ng trabaho mo, kung may risky o halimbawa, pulis ka, nasa gobyerno ka, risky, ikaw ay nasa transport, diba, mga prone, mga mabibigat na mga trabaho. But iba't iba kahit na anong bigat pa niya, magaan pa man niya, ay yung once na nandoon ka na, binibigay mo na yung sarili mo para sa paggawa ng isang mabuting bagay na kinakailangan pa na ng palataya. Huwag mong tatanggalin yun para ikaw ay tulungan niya, makayanan mo anumang trabaho yan, anumang hirap yan, o anumang kinasasapitan mo sa pamumuhay at siyempre sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon Diyos na hindi tayo gagawa ng mali. Tayo ay magbabayo ng mabuti. So tayo ay susunod sa mabuting gawa at para sa pananampalataya natin sa Panginoon, kaligtasang spiritual. So even though to the point na magkaroon pa yung buhay pa natin ay siyang malagay, may stable, may sakripisyo. But definitely sabi ng Panginoon sa Kristo, bibigyan tayo ng magang pasanin sa buhay nito. At hindi niya nga tayo po kaya ang kaligtasan na binibigay sa atin. So Kristo, basta susundin natin siya. Sundin natin ang kalooban ng Panginoon Diyos. Magiging magaan sa atin ang mga bagay natin tinatahak, ano man natin trabaho sa buhay, ililigtas niya tayo dyan. Ang malagay, yung buhay mo ay mabuti ka doon sa ginagawa mo, kung ano man yung bukasyon mo na yan, kung ano man ginagawa mo sa buhay. Or kung ikaw man ay, halimbawa, ikaw ay pare. So, yung buhay mo, binibigay mo roon sa pagiging pare mo, at diyan ka pinalalakas ng Panginoon. Tapos kakayanin mo yun hanggang sa buong buhay mo. Hanggang sa makapag-retiro tayo. Ano na kasimple yun. So, kanakayanan natin yan, ang ating pamumuhay, hanggang sa normal spoilage natin, na tayo ay may pananampalataya sa hindi tayo pumabayan ng Panginoon Diyos. So, ganun natin kinakaya yung buhay sa pamamagitan ng pinakita ng Panginoon sa na dapat natin tularan na kaya natin kung hindi tayo gagawa ng mali in abiding God and for the good na gusto niya kung paano ka mamumuhay. So, ganun. Kaya hindi tayo gagawa ng hindi mabuti kahit na anong hirap pa ng buhay at malagay pa sa alangan din ng buhay, masakripisyo pa ang buhay natin in abiding God and doing the good. So, ganun na kasimple, pananampalataya natin. Kaya, tayo manampalataya sa Panginoon sa Kristo para tayo tulungan niya. Makayanan natin ang bawat mga hirap sa buhay na ito. Hindi madali ang mamuhay, pero ito ay magiging magaan para sa atin. So, bakit hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon sa Kristo na mabigat na pasanin, magaan. Kasi tayo sa lahat ng bagay hanggang sa kaligtasan spiritual. Hanggang sa ganap ng kaligtasan spiritual hanggang pagdating ng panahon na habang buhay na tayo makapilit ng Panginoon. Kaya tayo ay manampalataya na lubos sa ating banal na Panginoon sa Kristo na tayo ay kanyang sa pag-akay sa atin ng ating banal na Panginoon sa Kristo ay makakayanan natin ang buhay. Simple as that. So, yun, sana ay nagabayan na naman kayo ng mabuting balita ng Panginoon sa Kristo sa inyong spiritual na pamumuhay para sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos at kayo ay mabuklod ng ating Panginoon sa Kristo mula sa ating paglilingkod sa Kanya at pagbabahagi ng Kanyang
kanyang pagbuklod sa sangkatauhan, pamamahala niya, na magkaroon tayo ng kaligtasan spiritual mula sa pagtupad ng mabuting balita at siya ay ating maging ehemplo kung paano tayo mamumuhay ng matibay, matatag sa pananampalataya sa Panginoon. Diyos naman yung ating pamumuhay naman, ating kasuungan sa pamumuhay na ito. Anong hirap yan, kaya natin yan, na malalampasan natin yan with Christ, with Jesus Christ. So manampalataya na tayo na lubos kay Panginoon sa Kristo para makayanan natin ang lahat ng mga bagay. Siyempre nga, ang Panginoon sa Kristo nagmimilagro. So tayo ay gagabayan niya ng mga pagpapalang yan in our daily life o pamumuhay na ito. Pag-agapay natin yan. At tayo ay kailangan lang natin ay tayo ay maging matyaga doon sa ating mga sinusunod. Kahit anong hirap niyan, makakamit natin yung kaunlaran. Diba? Pag-aaral. So, sa pag-aaral mo, di ba, napakahirap pag-aaral, pasok dito, eskwela, ilis ka na maaga, pero makakayanan mo yan with faith, magiging magaan sa'yo maging pag-aaral, may enjoyin mo yan, at makamit mo yung profesyon mo na hinihintay. Parang ganun yung goal mo. O kung trabaho, makakamit mo yan, maging magaan, maging masaya ka sa trabaho mo hanggang sa makapag-retiro ka. O sa pamumuhay tayo, magiging masaya ka, makakayanan mo ito. Yung faith to Christ, ano manghirap man yung pamumuhay natin na amin. So muli, sana tayo ay patuloy na gabayan ng kaliwanagan at pagmimilagro ng ating mga Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan ng Banal Santa Maria, Espiritu at paggabayan tayo kaliwanagan ni Banal Santa Maria at presensya niya sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at gabay sa panahon ito, sa bansang ito at sa buong mundo, at wala dito sa presensya sa ating pagbabahagi sa mga oras nito. At tayo ay maliwanagin ni Banal. Hindi lamang yon sa iba't ibang mga paggabay ng ating Banal na Panginoon. Ipagpalain niya tayo na sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Ayan. At sa interfaith unity, maliwanagin yung bawat mga relihiyon. At magkaisa tayo dito sa interfaith unity. Unawain natin yung ating iba't ibang paniniwala. Sa gayon ay may iwasan natin yung hindi pagkakaunawaan, sigalutan, na uwi sa karasan, digmaan. Pagpos, kung tayo ay magkakaisa sa interfaith unity, mag-uunawaan tayo ng ating paniniwala kahit man magkakaiba tayo ng way. Sa iba't ibang pananampalataya, maging yung hindi nananampalataya, makikisa. Para maiwasan natin yung ganun niya. At nakagagabay tayo nung pagkakaisa, kapayapaan, pagmamahala, pagtutulungan, etc. mabubuting aral. Na kung saan tayo mag-limit ng ating pagkakaisa through this guidance ng ating pananampalataya. So, siguro naman lahat tayo magkakaisa sa kapayapaan. Di ba kapitulungan? Pangalawa, magkaisa tayo sa pag-ibig, tutulungan, pagkakaisa, di ba? So, within that, yung mga aral tayo ay na-unite in our faith. At napag-ibayin natin sa ating ibang different way para tayo nanampalataya kay Panginoon Diyos or wala sa Panginoon sa Kristo. Iba kasi ay iba yung Diyos, iba yung way na pananampalataya sa Kristyanismo, sa Panginoon Diyos. Yan, may marong iba doon. But, definitely pwede naman tayo magkaisa, mag-unite at mag-unawaan tungkol dyan para maiwasan yung hindi mabuti. At doon sa CBCB and Vatican Church, na may patuloy niyong pagpupuluri ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sana patuloy yung kabayan ng Lagang Santa Maria ng Kaliwanagan. At sa ating munting kakayanan, ay patuloy tayong maasa ng paggabay sa atin ang presensya ng Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Espiritu Santo mula sa Lagang Santa Maria, at gabayan tayo ng kanyang presensya, milagro, kapangyarihan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At tayo ay makatulong sa paglilingkod sa pagbubuklod, pagpapalaganap ng mabuting balita at paggabay nito sa sangkatauhan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual at makapamuhay ng mabuti. Yan. At lalong-lalo na doon sa paggabay natin sa pamahalaan na tayo gabayan ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos para yung pamahalaan ay makagabay tayo sa kanyang pamabuting pamamahala. At yung mga pamahalaan, maliwanagan kayo ni Banal Santa Maria, mabuting balita, mamahala kayo ng mabuting matuwid,
tugunin yung karapatan ng tao, patas ng hustisya. Sa gayon makikinabang yung inyong mamamayan na makapamuhay ng ayon sa karapatan, maunlad, mapayapa. Higit sa lahat, makakapanampalataya sila na lubos sa banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoong Jesucristo. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay kayo ay naliwanagan na naman at nakakay sa kaligtasan ng Espiritu. Muli, patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos at sama-sama tayong mabuhay ayon sa mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat.